Vacation is waving! Excited na ba kayong mag-book ng flight? Excited na ba magbakasyon? Edi, sana all. Kahit staycation ako, malamang sa malamang, as always, willing pa rin ako to share how to book a flight? How to book a flight with you guys. Okay lang ako. Kahit kayo lang nag-fly, kahit kayo lang bumabiyahe. Bitter yarn. Char lang mga sis, sino ba namang ayaw gumala, diba? Anyways, this is just an update for year 2024. Actually, wala naman siyang masyadong pinagbago into my previous tutorials. Siguro ang magiging kakaiba na lang in this video would be, I will be using credit card for the payment. So, if you are going to use other mode of payments like GCash, you can refer to my previous videos na way back. It's just the same. Reminder lang po na dapat meron tayong active email address kapag magbubook ng flight dahil doon isesend ang itinerary at resibo. So first, type lang natin sa browser ang Cebu Pacific and click on the website link at pwede na tayong mag-search ng flight. Lagay nyo lang dyan kung saan kayo manggagaling at kung saan kayo pupunta, round trip or one way. Pagpasok nyo sa page na to, kailangan nyo lang talaga siyang ulitin. And dito, pwede na rin kayong pumili ng date. At sa pagpili ng date, makikita nyo na rin kung nasaan yung medyo mababang price. Pero base price pa lang yan ha, hindi pa yan final. Solo flight nga pala tong binubook ko, isang adult lang. Eto na lumabas na available flights para sa pinili kong date. You can scroll down para i-check ang iba pang available time schedule at prices na pasok sa budget nyo. Etong nasa first na nga ang pinili ko dahil siya rin yung pinakamura. Okay na rin sa Go Basic with one-piece hand carry bag at random seat. Malay mo, makatabi mo pala ang matagal mo nang hinihintay. Char! Kung may extra baggage ka at demanding ka, piliin mo yung iba. Dito sa guest details, syempre, yung pasahero. Kailangan complete name at kung makukuha nyo yung ID, mas okay kasi para walang wrong spelling. Kailangan din dito ng birthday at nationality, syempre Pilipino. Sa contact information, syempre hanggat maaari, dun pa rin sa pasahero. Pero ang email address sa akin na, kasi wala siyang email address. Importante ang email address dahil dito nga isesend ni Cebu Pacific ang itinerary at resibo na ipapakita bago ka pasakayin ng eroplano. Check, confirm, and continue na tayo. Andito na tayo sa add-ons page. Dito, automatic na nadadagdag ang travel insurance na pwede naman nating tanggalin. Depende sa inyo ha, basta sa akin, tinatanggal ko siya. Kung gusto nyo magdagdag ng baggage, meal, mamili ng upuan, dito nyo yun pwede gawin. Basta may dagdag na bayad yan syempre. Next page is booking summary. Dito na natin makikita ang almost final na presyo or kung magkano yung babayaran. Nagre-reflect na kasi dito yung sandamakmak na taxes and fees na wala ka namang magagawa kundi bayaran. Double check din natin ang date and time details. Kung okay na tayo sa details, we can now proceed by clicking the little box at mag-next page na tayo for payment. Kaya i-confirm ng maigi kung ready na ang pambayad. Kung nakaabot ka na pala sa part na to ng video, paki-comment naman kung saan ang travel destination mo. Saan pa akala nyo? Nabanggit ko rin sa first part ng video na to, nagagamit ako ng credit card for payment. And kung iba naman ang mode of payment nyo, madali lang naman magpalit at pumili ng iba. You can watch my other video using GCash payment na meron pang 8 hours waiting period. So, balik tayo ngayon dito sa paggamit ko ng credit card. So, this is my husband's credit card. Pros and cons muna tayo using credit card. Charge now or pay later, or as in, next month pa nga. But that's for family use lang ha. Kumpara sa ibang tao, syempre kailangan nila magbayad now na. Mahirap maningil kaya don't let them know about the 1-month allowance. After input of credit card details, scroll down lang natin, check box and then submit. Eto, magbabayad na talaga tayo.
May marireceive na OTP ang may-ari ng credit card, kaya dapat naka-ready na rin ang phone. May time limit kasi ang pag-input ng code, kaya dapat naka-standby. Nakakakabang nga tong part na to kasi eto na yun, kailangan walang glitch na mangyari. At walang dapat na istorbo hanggang makita ng mga mata ko ang confirmed. Ito na nga. We can view itinerary from here and also expect na rin natin na meron na rin tayong kopya nito sa email. Pero ayoko munang umalis sa page na to kasi gusto kong makita yung itinerary right here. Check on the details pa rin, pero yan na yun, wala na tayong mapapalitan dyan. Unless gusto nating mag-add-ons ulit. Yun lang ang i-allow nilang changes with fee. Pwede na ito mismo ang i-print. I-check ko na rin ang kopya ko sa email. Very important ang copy sa email kasi makalimutan mo man ang booking reference number mo at ma-close mo ang website ng Cebu Pacific, mababalik-balikan mo yung kopya mo. Hindi ko to ipiprint but instead, isi-save ko lang to kasi yung nagpabook sa akin ay nasa malayong lugar. So, isi-send ko lang sa kanya yung mismong copy, which is pwede na niya ipakita sa airport. Hindi na rin niya actually kailangan na ipaprint dahil tinatanggap na to sa airport. Isi-send ko lang sa messenger niya ang PDF file. Pwede na natin i-close ang website and i-check natin yung mga na-save na files. And dahil all goods na, pwede ko nang i-send ito sa nagpabook. Extra notes! Banggitin ko na rin na wala nga palang extra charge if you use credit card. Compare sa kapag ginamit mo yung 8 hours holding period na pwede mong bayaran through GCash. Mas safe yun gamitin, lalo na kung hindi mo masyadong kilala yung nagpapabook sa'yo. Lalo na kung yung customer nyo ay undecided pa o pabago-bago siya ng detalye, pabago-bago ng isip, much better na gamitin nyo yung 8-hour holding period para safe or hindi ka mag-alangan sa paggamit ng credit card. Kapag hindi siya nagbayad within 8 hours, edi burado lahat, ulit from the scratch. At least hindi na-charge sa credit card mo. Syempre, kailangan din nating mag-ingat. For detailed use of 8 hours holding period, check on my other video. Soon, I will also make a video kung paano natin ma-check kung magkano ang presyo ng isang flight kahit hindi pa naman tayo sure na babiyahe. At hindi na rin kakailanganin ng actual detail. And that's it! Natapos na ang booking natin! Sana all na lang talaga may panggala around the Philippines. Kung nakatulong naman ako sa binabalak mong biyahe, ay baka naman pwedeng isubscribe mo na rin ako. Pwede ka rin mag-send ng gifts dyan, andyan may heart dyan. Or, don't skip ads. Share mo na rin tong video na to, oho, para makaipon din ako ng pambiyahe. Pinahaba ko lang talaga to para mag 8 minutes. Bye-bye!